Po ba ang Diyos? Purihin, 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 dakilaan natin ang Ama, sapagkat muli po, naririto tayo upang bigyan galak ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo po ang sa tuwing Kanya'y binibigyan galak. Tanggap niyo po ba yon? Nawa po, sa bawat titindig sa harapan, ay matama po tayong makinig sapagkat sa atin pong pakikinig ay tuwirang tayo po ay may makakamtan. Amen po ba? Kahapon po ang tema ng aking mga kapatid ay sa mga nagdagang araw ay ang pagpapala. Kahalaga ng pagpapala. Simang po ng ating pagninilayan. Ang dako po kasing ito ay hambing natin sa isang paaralan. Tayo po ay mga mag-aaral ng ating Panginoon. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos sapagkat sa tuwin na binibigyan tayo ng Kanyang mga banal na aral. Kahit sa araw po na ito, ang ating pong pagninilayan ng salitang pagtanggap. May natanggap na po ba tayo sa dakong ito? Ano po ang ating mga natanggap? Alam ko po ang bawat isa ay mayroon na sapagkat hindi po kayo magbabalik-balik dito kung wala kayong natatanggap mula sa ating Panginoon. Kay sarap po, kay sarap makatanggap na ang dakong ito ay tuwirang pinananahanan at ang ating minamahal na Apokonsying ay tuwirang Kanyang kinalugdan. Kaya sa atin pong pagtanggap, hindi lang po yung tanggapin natin ang banal na Espiritu, tanggapin natin ang Diyos. Dapat po, tanggapin din natin ang Kanyang ginagamit. Sapagkat kung walang ginagamit, wala po tayong lahat ngayon sa dakong ito. Amen po ba? Kaya nawa po, ang bawat isa sa atin ay may natanggap na. Ano po bang natanggap nyo? Galak po ba? Kagalingan? Pag-asa? Marami po. Alam ko pong marami. Kaya nawa po ang bawat tagasunod, pasyente man, naturingan, ay makapaglahad. Sapagkat kay sarap pong marinig sa bawat isa sa inyo na naipapahayag nyo ang inyong nakakamtan sa dakong ito. Sapagkat kagalakan po sa aming mga pusong mga lingkod ng ating Panginoon na mayroon po kaming kumbaga po, reward namin yung marinig namin sa bawat isa na sila ay may natatanggap. Amen po ba? Kaya mayroon na po kayang magbo-volunteer? Kung gayon at wala pa pong malakas ang loob na magtaas ng kamay, tayo po ay magnilay. Pagnilayan po natin, ano po ba ang nakakamta natin sa dakong ito? Napakasarap po na damhin ang lahat ng pinagkakaloob ng ating Panginoon sa bawat araw sa dakong ito. At habang kayo po ay nagninilay, palakpakan po natin yamang lumabas po ang ating organisto. Tatawag po sa akin na ako ng isang aawit upang habang tayo ay nagninilay. Alam ko po, ang bawat isa nga ay may natanggap na sa dakong ito. Kaya kung wala pong maglalakas loob, meron na po. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po kay Nanay Estela. Magandang umaga po ngayong sa araw na ito. Ang tema po natin ay pagtanggap. Marami po akong natatanggap na spiritual. Lalong-lalo na po ngayon, kahit na po nagkasakit ako, pero marami po akong natanggap. Pagtanggap ng kagalingan. Nung pong nagkasakit ako itong isang buwan, galak na galak po ako, pero nasabi ko po, dahil po ako'y nagkasakit, naano po ako, na-dextrose po ko, at sa po ko na-IC. Pero po ko,
Sa ilang araw ko po doon, naggalak po ako. Dahil po lumakas ang aking katawan, nagkaroon po ako ng sakit. Pero kahit sa po lumakas ang katawan ko, pero nagkaroon po ako ng sakit sa puso at saka nagkaroon po ako ng tubig sa baga. Ngayon po, nung nandun po ako, pagdating ko po sa bahay, nangihina po ako. Pero nung naghina po ako ng ganyan, sabi ko, meron pong dumating sa akin na isang matanda po at saka puting-puti po siya. Anak, sabi niya, huwag kang malungkot. Sabi niya, nandito ako para gabayan ka. Pero po nung nakaraan araw na naman, pero po, kahit po pumupunta pa rin po ako dito, kahit po nagkaroon ako ng sakit sa puso, sinasabi po na Apo, magalak ka dahil binigyan ka ng ganyan. Pero nung nakaraang gabi po, sinumpong na naman po ako. Sinumpong na naman ako dahil po sa karamdaman ko. Ngayon po, sabi niyang, nakita ko po siya po pagkahiga ko po at saka meron po siyang kasamang puting-puti po siya. Puting-puti po. Nung pagkaano po niya, nakita ko, niyakap po ako at niyakap ka. Anak, sabi niya, magalak ka dahil nandito yung Espiritu sa iyo. Nung pong nasabi po sa akin yun, nakaupo ako, umupo akong bigla. Pero nakita ko po yung kamay niya, sinusuot niya po sa ilong ko. Anak, sabi niya, magalak ka. Yan, sabi niya, yan ang papatibay sa iyo. Sabi niya gano'n. Ngayon po, nung nakita ko po yun, yung nilagay yung pinasok sa ilong ko, yung ano po niya sa ilong ko, nangilabot po ako natakot. Sabi ko, Ama, kukunin niyo po na ba ako? Sinusundo niyo po ako, sabi ko gano'n. Hindi po siya kumikibo. Pero nung ano po, bigla po siyang nawala at sinabing, magalak ka anak. Magalak ka sa naramdaman mo. Nung pong naramdaman ko po yun, umupo ako at umiyak ako, nanlambot ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Salamat po, Nanay. Ano po natutunan nyo sa pagbabahagi ni Nanay? Kay sarap pong damhin, ano po, sa kabila ng kanyang karamdaman, galak pa rin ang kanyang nadarama. Sapagkat yun po ang kanyang natanggap sa dakong ito. Tinanggap niya ang banal na Espiritu na tuwirang kanyang kapiling, kasakasama niya. Kaya't anuman ang kanyang nadaramang karamdaman, galak pa rin ang kanyang nakamtan. Salamat po. Salamat. Purihin ka, Ama. Yamang po ang nandito na ang ating minamahal na organisto. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay kapatid na bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagtanggap daw po ang ating tema. Wala po akong nasa isip na awitin, kundi yung inawit ko nung gabi. Ano po? Kaya sabi ko, ano kaya ang marapat na awit? Yung po laging naiisip ko eh. Kaya po para sa inyo pong lahat. At syempre po sa ating Panginoon. Nawa po ay namnamin po ninyo ang awitin na ito. Alam ko, ika'y naririto. Lagi na sa tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako.
Puso ko'y iyong nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panluluho at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y laging mong tangan, kahit sa pilit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na sa tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y isang tatatasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kaagapay, saan man ako maglakay. Sa ningning man ng araw, bawat umaga ko ay ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam mo ika'y naririto, lagi na sa tuwing nasa tabi ko. Kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Amen po ba? Kung tatanggapin natin ating Panginoon sa buhay na walang hanggan, tayo akay-akay niya. Amen po ba? Sapagkat hindi niya pahintulutang tayo ay madapa, masilat, mapahamak, at mawalay. Amen po ba? Kaya patuloy nating tanggapin ang ating Panginoon upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lakas, tatag, tibay, upang sa gayon po ay makasadsad sa hamon ng buhay. Amen po ba? Marami pong salamat. Yakap mo ako sa iyong bisig. Kay sarap po, ano? Kay sarap piling mo, yakap-yakap ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Mukha po yatang naantok na po tayo. Alam niyo po, sa ating pagtanggap sa Panginoon, marami po tayong matatamo, marami tayong makakamtan. Amen po ba? Kaya ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente na alam ko po, meron na siyang natanggap sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Tita Baby. Magandang umaga po. Totoo po, marami namang natatanggap talaga simula pa nung
panganak na po tayo, meron na talaga. Saka marami pong pagpapalang natanggap na rin ako sa buhay ko. Dati po kasi ano lang kami, magsawa ho kami, pareho wala kaming hanap buhay. Pero sa tulong ho at ng Panginoon, nakasadsad ho kami. At saka, hindi, totoo po, kasi kinakabahan ako talaga, hindi ako sanay sa ganito. Pero talaga pong lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon. Nung araw ho, talagang walang-wala kami. Pero awa ho ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, patnubay niya, hindi niya kami pinabayaan. Lagi po akong humihiling talaga ng patnubay para ho sa aming pagsisikap. Kahit ho ako naloko na ng 2 beses, na medyo malaking halaga rin, pero hindi ko ho pinanghinayangan yun. Saka hindi ko sinisi yung taong gumawa sa akin nun. Ang sabi ko na lang, Diyos na po ang bahala sa kanila. 2 po. Basta Diyos na lang po bahala sa kanila. Ala akong ginawang ibang hakbang. Awa po ng Diyos. Lahigit pa ho, bumalik doon. Kaya ako lubos talaga pasasalamat ko. Isa pa ho, yung pagkaroon ko ng ganito, hindi ako nagsisisi. Dahil napunta ako sa gawin nito. Dito po, lubusan ng naging pagtanggap ko lalo sa kanya dahil sa isang iglap na wala po ito. Nung pong bago ako pumunta rito, kasi araw-araw ho ako bumibiyahe eh. Ang ano ko ho kasi sa dami ng mga paninda kong gulay, hindi po ako makabakante talaga. Araw-araw, inaayanan niya ako. Sabi ko, teka muna, Ning. Pumunta ho ako sa doktor. Wala pong nangyari. Talagang dito ako sadyang inaakay ng Panginoon. Kasi ito, namaga pa talaga siya. Magang-magayang, ganyan, no? Pikit na pikit. Nakain mo ako ng 1 beses, 2 araw. Namaga pa ho yan. Unabis di ko na ininom yung gamot ko, dito na ako. Salamat po sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Talaga po, nawala lahat oras na madampian ako ni Apo. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. Marami pong lubos na pagpapalaan talaga kaming nakamtan. Salamat po, Diyos ko. Yan lang po. Salamat po, Tita Bebe. Ano po ang nakamtan niya dito? Lalo siyang gumanda. Kasi po, nung una pong makita ko siya, meron po siyang ano dito. Talagang maitim po yung kanya. Sara na po yata yung mata niya eh. Kaya ano po ang kanyang natanggap? Ayun po, lalo siyang pinaganda ng Ama. Maganda na siya, higit pa siyang gumanda. Salamat sa Ama. Sino po kaya ang magbo-volunteer? May nais pong umawit para po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay Tita Susing. Ang buhay tulad ng isang awit lamang na mayroong simula at may katapusan ng araw at gabi. Mga suliraning pinaglalabanan ang ating pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang ating maging kapalaran.
ang buhay tulad ng isang awit lamang na may simulan at may katapusan. Ang araw at gabi lumulut hirang sa mga suliraning pinaglalabanan. Ang ating pagkukunwari sa buhay, pagbabalat kayo sa katotohanan. Ano man ang ating maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakalam. Marami pong salamat, Ama, kasi matagal ko na pong gustong umawit, kaya lang baka magkapaling-paling po yung boses ko. Pero nilakasan ko na po loob ko. Salamat po. Salamat po sa mga biyaya, Panginoon. Ibinabalik ko po lahat ng pinagkaloob niyo po sa akin. Marami pong salamat. Di na po ako umihiling. Basta tanging kahilingan ko, kung kukunin mo ako, yung wala na pong aray. Totoo po yun, totoo. Ang hina po talaga ng pagka po may kirot sa akin, nakala ko kung ano na, may tumutusok. Kung minsan, di ko alam kung ano kaya ako tumutusok na ito, cancer na kaya ako. Salamat po. Salamat po, Tita. Binigyan ka ng lakas ng loob upang mag-awit sa ating Panginoon. Upang tayo po ay gisingin sa mga sandaling ito, sa oras na ito, ang tatawagin ko po ay puspos ng pagtanggap sa ating Panginoon. At siya na po ang maglalahad. Tunay pong kay buti ng Ama sapagkat sa kanyang pagtanggap, buong kalakasan, buong katatagan, at buong tapang niyang pinagsisigawan sa dakong ito na ang Diyos ay buhay sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Salamat po muli sa ating dakilang Ama sa panibagong araw at panibagong pagkakataon na ipinagkaloob niya upang maghayag ng kanyang kabutihan, kagandahang loob, kung paano ko po siyang tinanggap sa buhay ko. Alam niyo po, aaminin ko po sa inyo, sa una mahirap sapagkat marami kang tanong sa isip dahil hindi mo nakikita kung sino yung tinanggap mo. At yun po ay naganap sa akin nang ako po ay napatungo at napadako sa dakong ito na inatasan na kami titira sa dormitoryo po. Year 2007, February 5, 2007, na ang mga alagad, ang ilang alagad ay maninirahan sa dormitoryo. Halos umuuo ako sa harap ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Conching, ngunit naroon yung tanong sa isip ko. Sabi ko, bakit kami titira doon? Anong gagawin namin? Amen? Kaya, bilang patao po, maaaring magkaroon ka ng reason na pwede naman akong pumunta na lang sapagkat malapit lang naman ako, San Roque lang. Subalit kailangan palang tumira. Kailangan naming tumira sa dakong ito. Yun po yung atas ng banal na espiritu. Kaya nung mga panahon po na yon, rotation po yung pagtira sa taas. Yung mga kapwa ko alagad, mayroong 1 linggo o MWF na tutulog sa taas. At yun doon po nagsimula na ang pagtira ko sa taas ay napakalaking halaga dahil doon po higit ko natanggap na buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Nagpakilala po siyang lubos sa akin, sa katauhan nating mahal na Apo Conching, kung paano na sa pamamagitan ng mga mensahe na may mga kasama kong alagad. Kami nila Mami Beth, natutulog po kami sa taas. Doon ginagawa po niya yung libro ng Sapili na Espiritong Banal. At unti-unti po yun, naroon po yung
Oo, mahirap, mahirap. Sapagkat ngayon ka lang mahihiwalay ang anak ko po noon, second year college pa lang, at nag-aaral pa. So kailangan ko pong i-take yung challenge na ako ititira. Alam niyo po, hindi po ako nalugi. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagtira ko po sa dahong ito, sadya pong niloob ng ating Panginoon na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi ko man nakikita ang ating Diyos, hindi ko man siya nahahawakan, subalit nagpakilala siyang lubos sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan. Buhay po ba ang Diyos? Paano po, sa anong paraan? Yung mga hiwaga na may mga manifestation po ako nakikita sa kanyang mga mata, sa kanyang hair, pag dumadaloy po ang banal na espiritu, at pinatatawag po ako sa loob ng kanyang silid, na dumudulog po kami ng sabay, doon ko po nakita na napakasilky ng buhok ni Jesus. Parang kulay brown siya, na napakasilky po. Silky po ang buhok niya, at blue eyes, na siguro sa isip ko lang yon. Kaya, sa akin, sa puso ko, habang ako dumudulog po at siya'y kinikilala kong lubos, tinatanggap ko po sa puso ko na ang kaharap ko ay ang ating Panginoon at hindi tao nung time po na yon. Kaya doon po siguro, ibinigay ng ating Panginoon na, ikaw ganun ka pala na i-inlove sa akin, kaya magpapadama ako sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At doon po pumasok na katotohanan po pala na ang Diyos ay buhay. Gumagamit po siya ng katauhan. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, unti-unti pong naipunla sa puso ko na buhay ang Diyos. Amen po ba yon? Hanggang lumaon na po at magsasampung taon na po akong alagad. Subalit napakasarap po sapagkat magkakasama po kami nila Mami Beth, sila kapatid na Lita, si Nanay Merna, si Tatay Al, at ibang mga alagad sa taas, sila Tita Cecil, si Chris, kailan lang dumating. Maraming hiwaga po. Una, tanggap na tanggap ko po na buhay ang Diyos sapagkat nung gumagawa po si Mami Beth ng libro ng Sa Piling ng Espiritong Banal, nasa likuran po niya yung puting-puti na kasuutan na nakikipag-usap po sa amin na hindi tinitingnan kung ano yung tinatala niya, gumagalaw yung kamay niya, kaya alam po namin ang Diyos ang gumagalaw sa kanyang pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung mga hiwaga na pinakita ng Diyos sa amin, na sa dakong ito ay pinagtibay ng ating Panginoon na siya yung aming pinaglilingkuran. Pangalawa, ipinahiwatig po ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. Ito po yung mga patotoo. Uulitin ko po, mga patotoo po ito, bakit ko tinanggap ng lubos ang ating Panginoon. Ibinahagi po sa kanyang kaisipan sa pamamagitan ng mahal na Apo na pagdaratalang takda na magkakaroon ng mga Kuya Caps. At ibinahagi po yung sa aking kaisipan na may mga kalalakihan na naghawak kamay na pinangangalagaan ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan na maraming tao ang nakikinig. Di ba dumating? Buhay ang Diyos. Ayan mga Kuya Caps. Buhay po ba ang Diyos? Ayan po. Pangatlo, maraming tutungo dito. Iba't ibang bansa, iba't ibang lagali sa ibang lugar, yung iba-ibang bansa. Tutungo dito. Ayan po, nakikita na po namin. Yun po yung mga ilang katotohanan na hinihayag ko po sa inyo na nagbigay ng confirmation sa sarili ko na ang pinaglilingkuran ko po ay ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, siguro po hindi magiging kalabisan kung bakit hanggang ngayon ay pinagsisigawan ko po yun at pinagsisigawan po namin mga alagad. Sapagkat hindi man pare-parehas yung taon o araw ng pagtanggap natin sa Diyos, subalit ang pinangangalandakan po natin ay ang buhay na Diyos, na lahat tayo hindi natin siya nahahawakan, hindi natin siya nakikita, subalit makapapasok po siya sa puso natin tinataglay. Amen po ba yun? At magpapadama. At doon na po mag-uumpisa na yung hindi mo nakikita na yon, na pinananaligan mo, ay magpapakilalang lubos sa'yo sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ay po ba ang Diyos? Kaya hanggang ngayon, eto po, sabi nga, parang hindi kayo tumatanda, parang hindi kayo nanghihina. Opo, sadya pong sinasalakay po kami ng kalaban. Ngunit, ang buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran, na aming tinanggap at tinanggap po ng buong buo ng aming mga sarili, hindi po kami pinahihintulutang matalo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At manaka-nakaman ay, minsan ay parang malakas ang kalaban sapagkat tutudlain ka bilang pagkatao. Subalit manghingibabaw pa rin yung tinanggap mo na walang makatatalo sa Kanya bilang makapangyarihan na totoo dito sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Nang tinanggap ko po ang Panginoon,
At tuwirang, sabi nga ni Mami Beth, hindi pwedeng 50%, hindi pwedeng 70%, hindi rin pwedeng 99%. Yung tanggapin mo siya ng 100%, hindi ka man makagawa ng 100%, yung tanggapin mo siya ng 100%, iaatas sa'yo ng Diyos yung kaya mo na siya rin ang magpapatupad sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At nang tinanggap ko po siya sa buhay ko, alam ko po, yun na po yung chance na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Iiwanan ko po sa inyo, ayoko nang sayangin. Ayoko na pong sayangin. Sapagkat maraming pagkakataon ang binibigay ng tao para maging pakisamahan mo. Subalit ang lahat ng ito may hangganan. At the end, lalabas pa na kapag kapwa-tao, kahit gaano kabuti ang gagawin mo, masama ka pa rin. Subalit sa ating Diyos, hindi mo man siya nakikita para paglingkuran mo sa maliit at bukal sa puso mong paglilingkod, ang ipinadadama niya sa'yo na tinanggap mo siya ay sobrang pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? At bawat araw po, yan na po yung minimithi ko po sa buhay ko. Ayoko mabigo ang Diyos sa akin na binigyan niya ako ng pagkakataon na siya'y paglingkod. At sabi ko nga po sa inyo, iuulitin ko po, hindi ibig sabihin na ikaw ay naakay na ay makakarating ka sa Kanya. Mapalad po tayo na binuksan yung diwa natin, nalinisan ang puso natin, ngunit yun pa lang po yung umpisa kung paano tayo magtatrabaho sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya hindi lahat na nakakakilalang Jesus, Ama ay tutungo sa Kanya. Ngayon, ikaw binigyan ng pagkakataong bahaginan ng banal na Espiritu at binuksan at nilinisan, at tinanggap mo siya ng buong buo, hindi maaaring bara-barabay ka lang. Doon mo palang ipapakita yung gilas mo na hindi mabibigo ang Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya, kung atin pong pagdinilayan, hindi ko po sakop ang inyong mga damdamin, siguro po, compatible kami ni God. Buhay po ba ang Diyos? Sobrang compatible po kami. Kaya, doon po sa kaukulan na, sa simple at payak na pamumuhay, oo, hindi pagdakakaraka-raka, ibinibigay niya. Subalit hindi niya ako binibigo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Baka sabihin nyo, maniwala ka, Eka. Opo, sabi ko nga sa inyo, hindi man pagdakakaraka-raka na ibibigay niya yung gusto mo, subalit hindi ka niya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Hindi ka niya bibiguin kung alam niyang ang ibibigay niya sa'yo ay hindi mo ipagkakasala. Hindi ka niya bibiguin kung alam niya na ang ibibigay niya ay hindi makapaghihiwalay sa iyo at sa Kanya. Hindi ka rin niya bibiguin kung gagamitin mo yung ibinigay mo sa Kanya na para din sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung aking nararamdaman na bawat araw, nararamdaman ko po na compatible kami ni God. Buhay po ba ang Diyos? May harmony po kaming dalawa. Nararamdaman ko po na bawat araw, sabi ko nga po, bit-bit ko kanina ang bag. May sinat po ang aking alaga kagabi. Bit-bit ko ang bag. Sabi ko, Ama, ang laman lang ng aking bag ay 20 pesos. Subalit ang bag ko ay mahigit sa 20 pesos ang halaga. Amen po ba yun? Pag ninilay lang po ito, material na bagay. Ngunit, paano nga ba sasabihin mong kawawa ka? Samantalang pinakikita ng Panginoon na hindi ka kawawa. Amen po ba yun? Kaya, andun po yung damdamin ko po na nangusap po siya, Anak, marunong ako magdala kung anong para sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang pagtanggap ko sa ating Panginoon. Tinanggap ko po siya bilang isang bayani ng aking buhay. Tinanggap ko po siya bilang tagapagligtas ng aking buhay. Tinanggap ko po siya. Lahat na po hawak niya. Yung ginagampanan ng tao, pwedeng security guard, si God pwede rin. Pwedeng insurance, si God pwede rin. Lahat mayroon siya. Kaya yun po, sa pagtanggap ko sa Kanya, yung mga bagay na hindi ko makaya bilang tao, ipinadadamat sa akin sa puso ko na ibinibigay ng Diyos sa buhay ko. At yun ay naganap sapagkat may tinanggap din po akong katauhan. Sapagkat wala nga pong Diyos na bababa para sabihin sa inyo, tanggapin mo ako ngayon din. May ginamit po siya sa amin. At si Apo Kunching, bilang kinalugdan, banal na Espiritu, doon po, hindi nyo po masyado makikilala si God. Kung po tungo kayo sa dakong ito na hindi nyo tatanggapin si Apo Kunching, kailangan dalawa sila. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun?
sapagkat siya po yung daluyan. Amen? Kapag ang sasabihin po ng tao ay, kahit sino naman pwedeng gamitin, opo, wala pong question doon, kahit sino pwedeng gamitin. Subalit ang kaloob po sa ating mahal na Apo Kunching ay siya po talaga yung kinalugdan na ang bawat mensahe, bawat araw ay natatanggap niya upang ihasik sa atin. Amen po ba yun? At kung sasabihin naman ng marami na, kahit sino pwedeng gamitin, opo, subalit ito naman po ang sasambitin ko po sa inyo. Kung ang lahat ay pwedeng gamitin, sa paraan ng tao, sana wala ka na kami dito. Tama po ba? Sana hindi na sumuko si Mami Beth. Ang talino niya, direktor pa. Sana hindi na sumuko yung mga kapatid ko. Kung ang sasabihin po ng mga tao ay kahit sino pwede naman gamitin, na wala nang gagamitin tao, hindi totoo yun. May gagamitin po talagang tao para mabuksan ka. Buhay po ba ang Diyos? At ngayong andito ka na, nakikinig ka, tanggapin mo ang banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, makikilala mong lubos kung sino ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang maibabahagi ko po sa inyo, na hanggang ngayon, sabi nga, wala ka mang salapi, subalit malawak ang langit para pumindot ka at ibababa ng Ama ang para sa iyo. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother, sa napakagandang pahayag. Hindi rin po ako sang-ayon dun sa lahat ay maaaring gamitin. Hindi po, sapagkat kilala nga po ng Diyos ang bawat isa sa atin Kaya alam na po niya, kilala na po niya kung sino ang kanyang pipiliin, kung sino ang kanyang gagamitin, at kung sino ang tunay na tatanggap. Yan po ay nakita ko sa ating minamahal na Apo Kunching. At yan po ay tuwirang nadama ko sa kanyang kapuspusan na talaga pong pinili siya ng Ama, kinalugdan siya ng Ama, at tuwirang pinananahanan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya mapalad po ang tumanggap sa ating minamahal na Apo Kunching sapagkat hindi po siya ang tinanggap, kundi ang ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating isang kapatid na mula pa po sa kabilang dako, sa malayong dako, sumakay pa po ng eroplano dahil po yan sa pagtanggap sa ating minamahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin si Tita from America. Sa kanya pong lubos-lubos na pagtanggap nakipag-anniversary lang po yan para po masilayan si Apo Kunching. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito at lalong na po sa Divine Mercy. Pagtanggap, natutuhan ko pong tanggapin ang Panginoon simula po nang makilala ko ang mahal na Apo. Simula po pagkabata ko, kasi po bunso po ako sa magkakapatid, so para pong naibigay po sa akin pinalaki po ako na nakuha ko po ang gusto ko, nakapag-aral po ako sa exclusive schools, sa university, nakuha ko po lahat, pero hindi ko po kilala ang Panginoon hanggang sa nakapag-asawa po, nagkaroon ng mga anak. Dati-dati po, masungit po ako, saksakan po ng suplada po, ganon. Hindi ko po kinakausap, basta lang po tao, basta namimili po ako ng kakausapin ko. Hanggang sa unti-unti ko pong nakikilala ang Panginoon, maging sa trabaho po. Ganun po ang ugali ko. Kala ko, iniisip ko po na mas nakakahigit po ako sa kanila. Hanggang sa nagkaroon po ako ng problema, personal po na, at dahil po mahal ako ng Ama, nung nagkaroon po ako ng problema, noong ko po nakilala ang mahal na Apo. So, nung makilala ko po ang mahal na Apo, para pong unti-unti po ako nababago.
yung pag-uugali ko po na masungit, matapobre po ako, hindi ko po alam kung, hindi ko po gusto pero ba't ganun po ang ugali ko. So, hanggang sa, tsaka po ako, materialistic po ako noon. Pag Sabado, day off ko po, iniisip ko na po yung kung saan ako pupunta o magsha-shopping po ako. Na gusto ko pa po yung mga mamahalin, ganun. Tapos, nung pong nakilala ko po ang mahal na Apo at sumusunod na po ako, natanggap ko po ang Panginoon na wala po lahat yung gano'n na gusto ko na lang po, day off ko, nakastay na po ako sa bahay, nakikinig lang po ako ng ng mga gawain, gano'n. And lahat po ay nagtataka na bakit daw po ako bumait. Eh yun po dahil po sa mahal na Apo, tsaka sa mga anak ko po, dati po, hindi ko po sila basta-basta papasamahin or kahit mga bisita po ng anak ko po, binabastos ko po, ganun. Hindi ko po nginingitian, nagbago po ako talaga nung sa Apo na nakilala. Ngayon po, andyan po si Julian patotoo na pag po sila may bisita, ine-entertain ko po talaga ngayon. Tsaka wala na po akong pakialam kung marami man pumupunta sa bahay o... At saka ngayon po sa pag-uwi ko, para po akong napaka-special sa family dahil siguro po nakita nila na mabait na nga po ako. Tsaka tanggap ko po ang mahal na Apo at hindi ko po siya ipagpapalit. Kasi po nagdaan na rin po ako sa isang samahan nung nasa college po ako pero hindi ko po nakita yung ganon na si Apo talaga pong napaka-humble at talaga pong pasasayahin ka kahit na po sa telepono, ganon. So, noon nga po binasbasan ako, so medyo po natatakot po ako kasi sabi ko baka mabuwal ako. So, sabi ko nabubuwal kaya talaga, sabi ko. So, nung idinaiti po niya yung palad niya, nanlamig na po ako, nanginginig po ako, saka nabuwal po ako. Nakakita po ako ng maraming liwanag na puro star na maliliit. So, sabi po ng Apo, iba yung matindi yung binigay ko sa iyo na hindi nakakamta ng marami. Kaya po, napakaswerte ko po at hindi ko po iyon ipagpapalit sa kaanumang halaga yung pagpunta ko dito or pagkakilala ko po sa samahang ito. At babalik-balik po ako. At kung di man po ako makakabalik ng madalas pinapangako ko po kung ipagkakaloob, baka po every year uwi na po ako. Salamat po. Purihin ka, Ama. Salamat po, Tita. Napagnilayan niyo po ba ang ibinahagi ng ating mahal na kapatid? Sadya pong kay buti ng Ama. Hindi po namin dinidiyos ang mahal na Apo. Subalit narinig niyo po sa kanyang bibig kung paano siya binago ng katauhan ng napili ng ating amang mahal. Amen po ba? Kaya't kung walang Apo, Konching, paano po kaya? Apo, talagang iba po. Ako po, I don't wanna cry. Iba po talaga. Salamat po. Ako po nung una pong nagaganyan ng mahal na Apo, iniiyakan ko po yan eh. Subalit, ang tinuran lang niya sa akin ay, hindi ko na po masyado maalala. Huwag akong lumuha sapagkat hindi ako nawalan. Kasi siya po yung talagang ate ko na natatawagan. Lahat-lahat, siya po ang aking sandigan. Subalit kabuti ng Ama. Nawalan man ako ng ate. Talaga pong nawalan ako ngayon ng ate. Dahil hindi na po ako nakakalapit sa kanya. Sa totoo lang po. Alam po nila, Mother, yan. Kahit po hindi, kung yung binigay niya pong tatag, tibay sa amin,
hindi na po kami kailangang anuman po yung aming maging problema lalapit kami sa Kanya. Kay buti po ng Ama. Kaya po, iba po talaga. Iba ang ating mahal na Apo Conching. Tuwirang pinili, bukod tangi po siya sa akin. Bukod tangi. Kaya, salamat Ama. Purihin ka. Ipinagkaloob mo sa aming minamahal na Apo Conching ang tuwirang biyaya at pagpapala na di kayang tumbasan ng anuman. Kaya muli po, upang muli kayong pagalakin sa isang awitin, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna Andrada. Purihin at lakilain ng ating Panginoon. Salamat po, Ama. At muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat. Kay buti ng Diyos, nang padating po kami nasilayan ko po ang pagratsyada ng Espiritu sa katauhan ni Mother. Kaya po, sabi ko, nahuli ako, sana loobin ng Ama. Pagtanggap, napakagandang tema po. Ako po masasabi ko, ang pinaka-the best na natanggap ko sa buhay ko ay ang makilala ko ang Panginoon. Sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Conching, na ginamit ng Diyos upang maglahad ng kanyang salita at yun po ang kaparaanan kung paano ko siya nakilala at natanggap at magpahanggang ngayon sa buhay ko kung paano ko natatanggap ang lahat ng bagay. Biyaya, pagdalisay, di po ba the best na masasabi mo sapagkat kahit pagdalisay, higit mong nararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Kaya galak na galak din po ako sa pagbabahagi ng pinsan kong si Baby. Salamat. Sana lahat tayo ay magkasama-sama tayong magkakamag-anak dito sa dakong ito. Kaya po, nais kong awitan ng Panginoon ang awitin. The best thing. Salamat po, Ama, sa mga kapatid na ginagamit, taong ginagamit, kung bakit nasabi kong the best ang pagkakakilala ko sa Diyos. Sa pamamagitan nyo, mga kapatid, Mami, Mother, Mami Beth, mahal na Apo. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are not few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, he would be there between its time that I'm sad and happy. Yes, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard,
but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seemed so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po sa napaka-awitin. Purihin ka, Ama. Ang ibibigay ko po sa inyo ngayon ay isa pong the best din po, na siya po ang sa tuwing na nag-aakda ng awitin ng aking mahal na kapatid na Mirna. Binigay din po siya sa atin ng ating mahal na Ama sa dakong ito upang gamitin ang kanyang katauhan, sapagkat siya po ay tunay na may talinong panlupa, higit pang pinagpala sapagkat biniyayaan ng talinong pang-espiritual. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay Mami Beth Chico. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Dama niyo po ba
Hindi po ba sa tuwing araw na tayo ay inaakay ng ating Panginoon, ewan ko po, ako po kasi nung mga unang panahong naakay ako dito, bakit po oras pong maitungtong ko na yung kanang pa ako dito sa pintuan na yan kakaiba na po yung nararamdaman ko. Hindi ko lang po alam kung kayo ganun din. Kasi po, sabi nga po ni kapatid, ni Pat, nabasa ko po yung post niya, kakaiba daw po talaga dito sa Kapatirang Divine Mercy. Bakit po? Pag pumasok tayo sa banal na lugar na kanyang tipanan, nararamdaman po natin agad ang presensya ng buhay na Diyos. Amen? Ang sinasamba po natin dito ay ang ating Panginoon. Wala po tayong ibang sinasamba. Ang Apo Kunching, ginagalang po natin siya bilang siya po yung pinili ng ating Panginoon upang daluyan ng kanyang Espiritu, ang mensaheng mula sa Kanya ay maibahagi ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen? Sabi nga po ng kanyang mga mensahe, hindi naman gagamit ang Diyos ng hayop. Sabi nga po niya, hindi gagamit ng aso. Sapagkat kung kumahul man ang kumahul ang aso, wala tayong maintindihan sa Kanya. Hindi rin gagamit ng baka, umunga man ang umunga, wala tayong maintindihan sa pag-unga ng baka. Kaya gumamit ang Panginoon ng tao na nakapagsasalita, nakapagbabahagi upang ang kanyang mga aral ay maibahagi sa mga anak niyang katulad natin na pinili at mahal na mahal niya upang bahagina ng kanyang mga mensahe. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ano nga po yung tema? Pagtanggap. Okay po. 2006 po nang makarating ako dito. Subalit, hindi po karakaraka ay natanggap ko ang kabuuan ng gawain ito. Aaminin ko po sa inyo, alam po ng Panginoon yan, yung mga unang taon, nagsusuri po ako. Talaga pong dinadama ko kung talagang ang Apo Kunching nga po ba ay ginagamit ng Panginoon upang maglahad ng kanyang mga aral. Ganun po ako nung first year na ako ay makarating dito. So, sa bawat araw, nakikita ko na po't nadadama na talagang siya ay ginagamit ng Panginoon. Ano po yung mga patunay? Nakita ko po dito yung isang babae. Alam ko po, taga dyan lang po siya sa Metolay dyan na dinala po siya dito talaga, hindi po siya nakakakita. Hindi po siya nakakakita. May mga anak po siyang maliliit na talagang inaakay lang po. Totally, wala po siyang nakikita. Kasi po kung may nakikita siya, hindi po siya aakayin, hindi siya gagabayan kung saan siya mauupo. Nakita ko po iyan kung paanong paunti-unting ibinalik ng Panginoon ang kanyang paningin. Hanggang totally po nakakita na siya. At tanda ko po yung sinabi, dahil po sa hiwaga na ginawa sa kanya ng Panginoon, siya daw po ay maglilingkod dito sa dambana. Pero nawala na po siya rito. Hindi ko na po siya nakikita. Nung mga panahon po na yun na talagang marubdob ang kanyang kahilingan sa Panginoon, nandito po talaga yung buong pamilya niya. Pero ngayon po talaga totally, wala na po akong balita kung nasaan na siya, ano na ba yung ginagawa niya, wala na po. Kaya po, sa mga nakikita ko pong hiwaga, kung paano po yung isang magandang babae na pinasok dito na naka-stretcher, halos isang buwan din po siya dito, maganda po siya Para po bang nakakahawig din kay kapatid na Edith? Nasaan po si kapatid na Ayun, ka-type niyo yung beauty niya. Kaya nung nakita ko siya, akala ko ay ikaw. Naka-stretcher siya. Ang tagal po niya ditong nag-stay. Hanggang sa kalaunan, unti-unti nakita po namin kung paano nakaupo, paano nakatayo, kung paano nakalakad, kung paano nakaindak. Ngayon din po, wala na rin po siya dito. Baka po, ewan ko po, kasi ang pagkakaalam ko po, nagja-Japan po siya Ala na po kabiring-miring balita. Napakadami ko pong nakitang hiwaga. At dahil sa mga hiwagang nakita ko, ayun po, unti-unti na pong nawala yung pagsusuri ko at natanggap ko na po ang mahal na Apo Kunching bilang ginagamit nga ng ating Panginoon. Amen? At pinatunayan sa akin niya ng Panginoon. Sabi niya, tama, nakakakita ka ng mga hiwaga sa taong ginagamit mo. Pero ang hiwagang ito, mismo sa pagkatao mo, ay gagawin ko.
Kaya po talagang natanggap ko na siya ng buong buo. Wala na pong question mark na talagang ang mahal na Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon. Ano po yung naging patunay sa akin? Napakadami. Subalit yun na lang pong para sa akin, binago po niya ang napakapangit kong ugali. Katulad din po ako ng isang nagpahayag kanina. Kapatid, marami tayong mga common characteristics. Ganon din po ako, napakasuplada, napakatapang ng dating. Hindi ako nagpapatalo. Sabi ko nga po sa inyo na naipahayag ko noon, hindi ako natatakot sa 45 ng mister ko kahit pulisya. Basta rumatsada yung bibig ko, wala akong katakot-takot bumaril sa kanya. Kasi sabi ko, 45 lang yung sayo, yung bibig ko Armalite, automatic pa. Hindi po ako natatakot sa kanya. Ganyan po ako. Kaya po sa eskwelahan, ako po yung ginagawang pambato. Pag meron silang mga damdamin against sa admin namin, sa akin po nila pinababatid. Bakit sa akin? Kasi alam nila na ako yung sasalakay. Sasabihin ko doon sa pinakamataas sa eskwelahan kung ano yung damdamin ng mga kasamahan ko. Hindi po ako natatakot at pag pinasok ko, no retreat, no surrender ako. Paninindigan ko talaga yan. Subalit ang lahat ng ito ay binago sa akin ng Panginoon. Pinagbago niya ako, pinasadsad niya ako down to earth. Talaga pong sinadlak niya ako sa lupa upang ako ay ganap na magpakababa. Alam niyo po, ang mga pagsubok sa akin ng Panginoon na pinagdaanan ko, tungkol po doon sa mga bagay na yon para patunayan ko talaga na ikaw nga ay naakay ko na sapagkat matuto ka ng magpakababa. Nawala pong lahat yan. Alam niyo po, sa bawat pagpunta ko dito, meron akong isang bagay na napatunayan. Sabi ko nga po, nung ako'y nasa paaralan, nasa isang Catholic school, every year mayroon kaming retreat at recollection. Pumupunta kami sa iba't ibang retreat house para lahat ng faculty, non-teaching personnel, dinadala po kami doon para po sa 3 araw na retreat. Sa totoo lang po, humahana po yung presidente ng college kung sino yung pinakamagaling na retreat master na makukuha. Mga pari po sila, kinukuha sa iba't ibang paaralan, talagang magagaling sila. Sa totoo lang po, wala po silang naging dating sa akin. Ang Apo Kunching, napakarami kong natutunan sa kanya. At ang galing niya sa pagkapahayag, wala pong kapares. The best po talaga ang mahal na Apo Kunching. Wala po talaga ako po, sa katayuan ko nga po na sabi ko'y ako'y mapanuri. Nang makilala ko po siya sa bawat araw na ako'y nandirito, wala po talagang kapares. Lalo na po sa pagbabahagi ng mensahe. Isang bagay po ang hinangaan ko sa kanya, lalong-lalo ko po siyang hinangaan. Pag po siya'y tumayo na po siya at binaybay niya ang istorya mula sa unang tipan, sa panahon ni Moises, sa panahon ng mga Israelita, napakagaling po ng pagbaybay niya sa kasaysayan. Alam niyo po, ilang taon po itong pinag-aaralan ng mga nag-aaral. Ilang taon sila sa seminaryo. Subalit ang Apo Kunching, walang librong hawak-hawak. Ang karunungan ay diretsahang idinadatal sa kanya ng banal na espiritu. Ang lahat ng karunungan ay ibinibigay sa kanya. Paano po niya yung mailalahad? Lahat-lahat. Mula po sa unang pahina ng lumang tipan hanggang sa aklat ng mga pahayag. Bilang ordinaryong tao, sinong makagagawa? Subalit ang mahal na Apo Kunching, paglabas niya rito, walang notes na dala-dala. Pagtayo niya rito, spontaneous, automatic, ang mensahe ng Panginoon para sa ating inakay sa lugar na ito ay ibinibigay niya. Yan po ang dahilan kung bakit natanggap ko po siya ng buong buo. Wala na po akong naging katanungan sa ibinahagi sa kanya ng Panginoon. At hindi po ako nalugi. Sa ano man po ang tinanggap ko sa Panginoon, hindi po ako nalugi. Nawalan man ako ng trabaho, wala man akong permanent na income, subalit mayaman naman ako sa aral ng Panginoon. Natatanggap ko sa Kanya na nagbigay sa akin ng katatagan upang anumang pagsubok sa buhay ay mapagtagumpayan, hindi sa kaparaanan ko, kundi sa kaparaanan ng Diyos na nakagabay sa bawat tumatanggap sa Kanya. Amen? Mga kapatid,
napakarami pong benepisyo. Kung tatanggapin natin ang Panginoon, marami tayong benepisyo. Unang-una, magagalak ang puso mo. Amen? Bakit po kayo nandito? Kung hindi po kayo nagagalak, magbabalik-balik ba kayo rito? Bakit kayo nagbabalik-balik katulad po ng mga kapatid ko na to? Just try to imagine, nag-aeroplano pa at narinig niyo po ang kanyang pahayag. Ang sabi po niya, taon-taon magbabalik na siya rito. Bakit? Meron siyang naramdamang kakaiba. At bakit niya naramdaman ng kakaibang ito? Dahil tinanggap niya ang ating Panginoon. Amen? Ang lahat pong ito'y mararamdaman natin, hindi lang siya. Bawat isa sa atin, di po ba? Kayo rin po, madalas kayong nandirito. Bakit po? May tinanggap kayo. At ang tinanggap ninyo, nagdulot sa inyo ng galak. Nagdulot ng kapayapaan ang kaisipan ninyo. Kaya hinahanap-hanap ninyo. Pag hindi tayo napunta dito, parang may kulang sa buhay natin. Ako po ganun eh. Pag hindi ako napunta dito, sa totoo lang po, kaninang umaga po, tinawagan po ako ng kabiyak ng puso ko. Medyo high yung pitch niya. Sabi po niya, ano ba? Sabi ba nang sasabi sa akin ganun? Hindi mo man lang ba ako tutulungan? Pwede bang, birthday po kasi sa 8 eh, birthday ni Kapitan sa 8, siyempre po, may mga preparation na hindi mo man lang ba ako tutulungan? Sabi niya ganun. Hindi mo man lang asikasuhin, yung bla 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 bla. Dati po pumapatol ako sa kanya pagka ganun eh. Alam ko na pong i-counter. Pag po siya ay haido, gagamitan ko po siya ng lodo. Kaya po, hindi na po kami nagbabangga. Pag po ibinaba ko na yung tinig ko, nahihiya po siguro siya. Kaya po yung mataas niyang tono, biglang-biglang bumababa. Ganun po pala mga kapatid eh. Dati po kasi hindi ako ganun eh. Kung mataas ang do niya, high do din ako. Kaya ano nangyayari? Nagsasagupa yung dalawang mataas na tinig. Pag nagsagupa yung dalawang mataas na tinig, magkakaintindihan ba kayo? Pareho kayong mataas ang tinig ninyo? Hindi. Kaya natutunan ko na po yan. Tinuro po sa akin ng banal na espiritu yan. Kasi nga po ang ugali ko, hindi ako nagpapatalo. Nang makilala ko po ang Panginoon, nang tanggapin ko siya, tinuro po niya sa akin ang mga strategies para po maging maganda ang pagsasama ng bawat isa. Nang sabihin ko po sa kanya, oo, hindi ko yan nakakalimutan. Wala pa namang gagawin eh. Meron na bang lulutuin? Wala pa naman eh. Bukas, promise, tutulungan kita. Tahimik na. Wala na. Sige, Eka, alis na Eka ako. Tahimik na. Samantalang nung dati talaga, hindi kami umaabot sa ganon. Sigurado, mag-e-end kami sa malalim na pagtatalo. Sino talo? Pareho kami. Masakit ang puso ko, masakit ang ulo niya, kaya pareho kaming nawalan. Mga kapatid, katulad po ng sinabi ko, ang Panginoon ay napakadakila. Ang Panginoon ay napakabait. Kung tatanggapin natin siya, isasaayos niya ang lahat-lahat sa buhay natin. Wala na tayong puproblemahin. Ang lahat will be in order. Everything will be in order. Siya ang magsasaayos ng lahat-lahat. Huwag natin pangunahan. Isang bagay lang ang dapat natin gawin. Tanggapin natin siya. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin ka, Ama. You're the best. The best po talaga si Lord. The best po ang lahat ng kanyang mga inakay sa dakong ito. Higit sa lahat, the best ang ating minamahal na Apo Conching. Kaya Ama, salamat, salamat, salamat po. Ang lahat po ay inaanyahan na pong magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin